Martial Peak, Kabanata 5441. Pag-akit sa kaaway. Sa sandaling ito, ang pinakamalakas na warships humans fielded ay ang Purifying Black Ink battleships. Kung ito man ay sa mga tuntunin ng mga kakayahan, kapasidad, o hilaw na kapangyarihan, ang Purifying Black Ink battleship ay hindi isang bagay na maaaring ihambing sa ibang klase ng warship. Maging ang Dawning Light ay mas mababa sa Purifying Black Ink battleships. Sa makatuwid, ang Purifying Black Ink battleship ang pinakahalatang pagpipilian para kay Yang Kai at sa iba pa. Sa kasalukuyang mga kakayahan ni Yang Kai, kahit na mahirap, maaari niyang pinuhin ang isang bagong Purifying Black Ink battleship mula sa simula, ngunit aabutin iyon ng masyadong maraming oras at pagsisikap. Sa halip, ang mas magandang opsyon ay ang kumpunihin na lang ang derelict battleship na nasa Great Pass. Sa isang planong nagawa, ang mga natitirang sundalo ng Azure Void Pass ay nasa mataas na espiritu dahil, pagkatapos ng mahigit 200 taon ng pagtakas at pagtatago, sa wakas ay nagkaroon sila ng pagkakataong magpatuloy sa pag-atake. Matapos ang isang maikling buwan ng tuloy-tuloy na trabaho at paggamit ng malaking halaga ng mga mapagkukunan, ang sirang Purifying Black Ink battleship ay sa wakas ay naging maganda bilang bago. Pagkatapos ay sinimulang iligtas ng mga sundalo ang mga artifact na hindi pa ganap na nawasak mula sa Azure Void Pass bago hayaan ang kanilang mga kapwa sundalo na bihasa sa Dao of Spirit Arrays at Dao of Artifact Refine nang na-install ang mga ito sa Purifying Black Ink battleship. Para kay Yang Kai, siya ang may pananagutan sa pag-aayos ng iba pang mga warship. Nang tipunin ni Sun Mao at ng iba pa ang mga bangkay ng kanilang mga nasawing kasamahan, natagpuan din nila ang ilang mga nasirang bapor na pandigma. Bagamat wala sa mga warship na ito ang gumagana, bawat isa sa kanila ay may mga bahagi na gumagana pa rin, kaya't iniligtas lamang ni Yang Kai ang anumang magagamit at pinagsama-sama ang mga piraso mula 10 hanggang 20 sirang warship sa isang bago. Isa pang kalahating taon ang lumipas bago nagtipon ang wala pang 1,000 line-up ng mga sundalo sa Central Square. Sa kabila ng kanilang maliit na bilang, nagpalabas pa rin sila ng hangin ng isang army ng maraming beses sa kanilang laki. Samantala, ang Purifying Black Ink battleship ay tahimik na nakadaong sa labas ng plaza, na nagpapakita ng mabangis nitong bagong hitsura. Dahil tapos na ang paghahanda, oras na para umalis. Ang lahat ay sabik na magtungo sa no-return pass at ayaw nang mag-aksaya pa ng ilang sandali. Ibinalik ni Huang Xiong ang kanyang tingin sa lahat at bumukas. Ngayon, muli tayong sumama sa digmaan, at kahit na ang ating kapalaran ay mamatay, mas maraming beses tayong magpapabagsak sa mga kaaway. Patayin! 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 Nang maisip ng lahat kung kailan nalampasan at natalo ang Azure Void Pass, ang pagkamatay ng Old Ancestor sa labanan, at ang lahat ng bangkay ng kanilang mga kapwa sundalo, ang kanilang mga mata ay namumula sa luha at ang nakamamatay na layunin na nagmumula sa kanila ay tumaas. Sumakay ang lahat sa battleship. Sa ilang maikling sandali, ang Purifying Black Ink battleship ay naglayag sa kawalan at natunaw sa kadiliman bago nawala sa paningin. Habang inaayos ang Purifying Black Ink battleship na ito, nagayos si Yang Kai ng ilan pang Grand Arrays, kabilang ang isang illusion array na maaaring gamitin para itago ito. Kahit na ang Purifying Black Ink battleship ay hindi maliit, ang array na ito ay magbibigay daan sa kanila na lumipat ng hindi natukoy hanggat ang kanilang kapalaran ay hindi masyadong mahirap. Kung hindi sapat ang pag-iingat ng kalaban, maaaring hindi nila matuklasan ang Purifying Black Ink battleship kahit na 1,000 kilometro lang ang layo nila. Itong Purifying Black Ink battleship na nagdala ng huling puwersa ng Azure Void Pass ay ibang-iba ang hitsura sa orihinal nitong disenyo. Ngayon ay mas mabangis ang hitsura nito. Pagkatapos ng lahat, nakuha ng Purifying Black Ink battleship na ito ang lahat ng natitirang potensyal sa digmaan ng buong Azure Void Pass. Habang inaayos ang warship na ito, inilagay ni Yang Kai at ng iba pa ang bawat magagamit nilang artifact na makikita nila. Hindi lamang ang Purifying Black Ink battleship ay nilagyan ng ganoong karangyang paraan, ang bawat squad-class warship na kanilang hawak ay parehong armado. Kahit na nawasak ang Azure Void Pass, kahit gaano pa ito sira, marami pa ring mga kayamanan ang naiwan. Sa makatuwid, ginamit nila ang natitirang asensya ng Great Pass at pinagsama ito sa Purifying Black Ink battleship na ito. Nang lumingon sila sa likod at nakita ang Azure Void Pass na unti-unting nawawala sa paningin, lahat ay may halo-halong damdamin. Kabilang sa mga ito, ang ilan sa kanila ay nakaistasyon sa Azure Void Pass sa loob ng libu-libong taon, habang ang ilan ay narito pa nga ng mahigit 10,000 taon. Matapos tumuntong sa Black Ink battlefield at ma-deploy sa Azure Void Pass, sinunod nila ang panunumpa ng buhay at kamatayan kasama ang Great Pass habang nilalabanan nila ang Black Ink clan. Ngunit ngayon, nakaligtas sila,
ngunit ang Azure Void Pass ay naiwang sira at nawasak. Walang sinasabi kung magkakaroon ng pagkakataong mabawi at maibalik ang Great Pass sa hinaharap. Dahil halos 1,000 sundalo ang nasa kanilang grupo, halos makabuo sila ng 2 kumpletong dibisyon. Ang bawat dibisyon ay binubuo ng 500 sundalo na pinaghiwalay sa humigit kumulang 40 squad at pinamunuan ni Yang Kai at Huang Xiong ayon sa pagkakabanggit. Si Huang Xiong at ang iba ay tumakas sa loob ng 200 taon, ngunit hindi lamang nila ginugol ang kanilang oras sa pagtatago. Sa pinakakaunti, naging pamilyar sila sa rehiyong ito ng kawalan. Mas mabuti ang kanilang sitwasyon kaysa kay Yang Kai, na matagal nang nawala at hindi man lang alam kung nasaan siya bago mahanap ang Azure Void Pass. Paano niya malalaman kung saang direksyon ang no-return pass gayong hindi niya alam kung nasaan siya? Habang patungo sila sa direksyon ng no-return pass, medyo walang nangyari ang kanilang paglalakbay. Sa daan, malabo nilang nakikita ang mga bakas ng mga labanan at maging ang mga piraso ng sirang human warships. Noong nagpa siya ang Old Ancestors na umatras sa no-return pass, natural na hinabol sila ng Black Ink Clan Army. Maaaring sabihin na ang larangan ng digmaan ay umaabot mula sa labas ng Primordial Heaven's Source Grand Restriction hanggang sa no-return pass. Walang nakakaalam kung gaano karaming mga sundalo ng tao ang nahulog sa digmaang iyon o kung ilan ang matagumpay na nakarating sa no-return pass. Sa tuwing natuklasan nila ang mga bangkay ng mga nahulog na sundalo ng tao, tahimik nilang tinitipon ang mga ito. Makalipas ang ilang taon, ang Purifying Black Ink Battleship ay tahimik na naglalayag sa kawalan ng Yang Kai, na sinusubaybayan ang paligid mula sa deck, ay biglang nagmulat ng kanyang mga mata at lumingon upang tumingin sa isang tiyak na direksyon. Sa sumunod na sandali, nawala ang kanyang figure. Narinig ni Sun Mao, na nasa malapit, ang utos ni Yang Kai. Magtago. Matapos matanggap ang kanyang mga utos, mabilis na ipinadala ni Sun Mao ang utos, at ang Purifying Black Ink Battleship ay nagmamadaling lumapit sa isang kalapit na universe fragment upang itago ang sarili. Sa kabilang banda, mabilis na kumilos si Yang Kai at hindi nagtagal ay nakarating na milyon-milyong kilometro ang layo. Tumingin siya at nakita niya ang isang gutay-gutay na warship na tila mawawasak anumang oras sa ilalim ng pagkubkob ng nakapaligid na Black Ink Clansmen. Ang warship ay malinaw na isang human warship, at ang squad sa deck ay tumatakbo ng balisa. Ang mga arrays at artifacts ay patuloy na isinaaktibo, at kahit na pinatay at nasugatan nila ang marami sa Black Ink Clansmen, mas marami pa rin ang kumukubkob sa kanila. Mayroong hindi bababa sa 1,000 mga kaaway dito, at tila may isang territory lord na nagtatago ng kanyang aura sa gitna nila. Nagliwanag ang ekspresyon ni Yang Kai. Matapos ang mahigit 2 taong paglalakbay ng hindi nakatagpo ng iba pang mga human survivors, sa wakas ay nakatagpo na siya ng natitirang squad. Kahit na hindi niya alam kung saang Great Pass nagmula ang squad na ito, ang kasalukuyang sitwasyon ay hindi nagbigay daan sa kanya na masyadong mag-isip tungkol dito. Akmang gagawa siya ng hakbang para tulungan sila, bigla siyang huminto. Maingat niyang sinuri ang paligid at natuklasan na sa kabila ng sitwasyon ng warship na medyo mapanganib, ang squad na namamahala nito ay sinusubukan pa rin ang kanilang makakaya upang akitin ang nakapaligid na Black Ink Clansmen sa isang partikular na direksyon. Sa direksyon na iyon ay isang maliit, gutay-gutay na universe fragment, malamang na mga labi na natira pagkatapos na minahin ng Black Ink Clan ang lahat ng mapagkukunan mula dito. Kaagad, tila nakita ni Yang Kai ang plano ng squad na ito at pinigilan ang kanyang hangarin na pumatay bago tahimik na sumunod sa kanila. Mabangis at tuloy-tuloy ang pag-atake ng Black Ink Clan, kaya't kahit na mabilis kumilos ang squad's warship, hindi pa rin ito maiiwasan ang lahat ng papasok na pag-atake. Kapag nabigo ang mga kalasag ng warship, haharapin ng human squad ang mga galit na pag-atake mula sa Black Ink Clan ng direkta. Sa oras na iyon, magiging mahirap ang kanilang sitwasyon. Gayunpaman, mukhang napakaswerte ng squad dahil kahit na naka-address na sila sa gutay-gutay na universe fragment, hindi pa rin nalampasan ang light barrier. Samantala, nasa posisyon na ngayon ang Black Ink Clan. Sa sandaling iyon, biglang lumiwanag ang mga ilaw mula sa ilang array sa itaas ng universe fragment at naging bolts ng liwanag na pumutok patungo sa mga sundalo ng Black Ink Clan. Ang mga array na iyon ay may malalakas na artifact na nagsisilbing array cores, kung hindi nila magagawa ang gayong nakakatakot na lakas. Ang mga light beam ay sumabog patungo sa Black Ink Clan Army, nag-clear ng ilang lugar at pumatay ng daan-daang Black Ink Clansmen. Kasunod noon, ang mas maliwanag na sinag ng liwanag ay napalitan ng isang malaking lambat at direktang binalot ang Territory Lord na nakatago sa gitna ng Black Ink Clan Army. Samantala, halatang hindi inaasahan ng Territory Lord ang kanyang kinaroroonan ng ganoon kabilis at laking gulat niya nang siya ay direktang pinuntirya.
Hindi kapani-paniwalang malakas ang lambat na nakapaligid sa kanya, kaya hindi siya agad nakalaya. Isang dosina o higit pang mga squad na nagtatago sa loob ng universe fragment ang biglang lumitaw at nagsimulang magpaputok habang sila ay gumagalaw upang palibutan at protektahan ang sira-sirang warship na papalapit sa kanila. Pagkatapos noon, ang Black Ink Clan ay dumanas ng mas maraming casualty. Ito ay malinaw na isang plano upang akitin ang kaaway sa isang bitag. Ang human squad na inaatake ay nanganganib na masabugan ang kanilang warship upang maakit ang maliit na Black Ink Clan army na ito sa lugar kung saan dati silang nagayos ng ilang killing array na naghihintay lamang na ma-activate. Kahit na ito ay isang simpleng bitag, ito ay gumana ng perpekto. Gaano man kabante ang Black Ink Clan army laban sa gayong Tucana, imposible para sa kanila na hindi mahabol ang mga tao sa sandaling tumakas sila. Hanggat gusto ng Black Ink Clan na patayin ang mga tao, mahuhulog sila sa bitag. Pagdating sa paggamit ng mga spirit array at artifact, ang mga tao ay higit na nakahihigit sa Black Ink Clan. Ang mga ambush squad ay binubuo ng mga sundalo na nagtiis ng daan-daang laban, kaya hindi lang nila nagawang samantalahin ang pagkakataon at bitag ang nakatagong territory lord sa tulong ng ilang array at artifact, maayos pa silang nahati sa dalawang team, isa sa kinokaralang nila ang naguguluhan na Black Ink Clan army at pinatay sila, habang ang kabilang team ay nakatutok sa pag-pin down sa territory lord. Wala silang 8th grade Heaven Opening Realm Master na kasama nila, kaya alam nilang kailangan nilang patayin ang Territory Lord bago siya makalaya, kung hindi, sila ay magdaranas ng matinding pagkalugi. Kasunod nito, ilang divine abilities at artifact ang pinaputok sa Territory Lord, na naging dahilan upang siya ay bumulong-bulong na may malungkot na ekspresyon. Akala ko'y makakapag-akit tayo ng malaking isda, ngunit hindi ko inaasahan na maliit na prito lang ang makikita ko. Sa sandaling sinabi ang mga salitang iyon, ang mga tao na masiglang umaatake sa Black Ink Clan army ay agad na naramdaman na lumubog ang kanilang mga puso. Ang isa sa mga leader ng 7th grade squad na mukhang pinuno ng grupong ito ay nakasuot ng malungkot na mukha habang sumisigaw. Umalis. Sa isang sigaw, tumalikod ang bawat warship, gustong umalis sa lugar na ito, hindi pinapansin ang halos manalo nilang labanan. Ang lahat ng ito ay dahil sa takot na kanilang naramdaman matapos marinig ang simpleng mensahe na lumabas sa bibig ng Territory Lord. Isinagawa nila ang labanan na ito upang akitin ang kaaway, ngunit hindi malinaw kung aling panig ang mangangaso, at kung alin ang biktima ng isda. Hindi ka pa rin kumikilos. Sumigaw ang nakulong na Territory Lord. Pagkatapos niyang sabihin iyon, isang figure ang lumitaw mula sa mga anino. Ang figure ay tila sumanib sa kadiliman kaya walang nakapansin sa pag-iral nito hanggang sa sandaling ito ay lumitaw at hamarang sa ruta ng pagtakas ng mga warship. Sa kabilang panig, isa pang Territory Lord ang naglabas ng isang kahanga-hangang aura at lumitaw na parang multo. Naramdaman ng lahat ng tao na malamig ang kanilang dugo. Mayroong humigit kumulang isang dosenang mga squad na natipon dito, kaya kung mayroon lamang isang Territory Lord, maaaring mahawakan nila siya. Dalawang Territory Lords ang magdudulot sa kanila na malagay sa panganib, ngunit ngayon ay mayroon na talagang 3 Territory Lords na naruroon. Ang 3 ito ay iba sa mga Territory Lords noong unang panahon na umatake sa Great Passes mula sa Royal Cities. Ang Black Ink Clan ay wala pang sapat na oras upang natural na linangin ang higit pang mga Territory Lords, ibig sabihin ang 3 Territory Lords na ito ay nagmula sa Primordial Heaven's Grand Source Restriction at pawang mga innate Territory Lords. Bawat isa sa kanila ay hindi gaanong mas mahina kaysa kay Chekong. Marshall Pick, Kabanata 5442. Ang mangangaso at ang biktima. Kahit na sa kasalukuyang kakayahan ni Yang Kai, nagbayad siya ng napakataas na presyo para patayin ang 3 innate Territory Lord na iyon pabalik sa Asher Void Pass, na malinaw na nagpakita kung gaano kalakas ang innate Territory Lords. Ngayon, ang human squad ay nakaharap sa 3 innate Territory Lords na walang nag-iisang 8th grade master na sumusuporta sa kanila. Sa ganoong sitwasyon, tiyak ang paglipol. Ang 7th grade master na nagbigay ng utos na umatras kanina ay malinaw na alam ito, kaya pagkatapos maunawaan na walang pagkakataong mabuhay, agad siyang sumigaw. Patayin. Mayroon lamang 3 paghinga ng pagkakaiba sa oras sa pagitan ng 2 ganap na magkasalungat na mga utos, ngunit ang mga ito ay mga utos na ganap na angkop sa sitwasyon. Wala sa mga tao ang nag-alinlangan, at ang 12 ng mga warship na malapit ng tumakas ay tumigil lahat saglit bago dumiretso sa Black Ink Clan Army. Kapag nahaharap sa tiyak na kamatayan, ang pagpatay sa isang kaaway ay magbibigay daan sa kanila na makabaligtad, habang ang pagpatay sa dalawa ay magkakaroon sila ng tubo.
Mayroon pang ang dalawang squad na dumiretso sa Territory Lord na natrap ng nakaayos na array. Ibibigay nila ang lahat para patayin ang Territory Lord dahil sa ganoong paraan lang magiging tunay na mahalaga ang kanilang pagkamatay. Walang muwang. Ang pangatlong Territory Lord na lumitaw ay nanunuya ng mapang uyam bago naglagay ng kapangyarihan sa kanyang mga paa, ngunit nang siya ay malapit ng bumaril pasulong, isang pakiramdam ng krisis ang biglang nanag sa kanya, na nagparamdam sa kanya na nahulog siya sa isang hukay ng yelo. Ang huling beses na nagkaroon siya ng ganoong pakiramdam ay bumalik sa Primordial Heaven's Source Grand Restriction. Sa oras na iyon, kalalabas lamang niya mula sa kadiliman at nakikipaglaban sa isang madugong labanan sa isang Human Division Commander. Habang nakakulong sa labanan, isang kalapit na Old Ancestor ang random na nilaslas sa kanya. Ang slash na iyon ay halos magbuwis ng kanyang buhay, ngunit sa kabutihang palad para sa kanya, ang Old Ancestor na iyon ay nakikipag-ugnayan sa isang Royal Lord at walang oras upang tapusin siya. Kung hindi, tiyak na namatay siya bago pa siya kumurap. Mahigit 500 taon na ang lumipas mula noon, ngunit muli niyang naramdaman ang parehong pakiramdam. Bagamat ang Territory Lord na ito ay walang gaanong karanasan sa labanan, napakasensitibo niya sa panganib. Nang mapansing may mali, agad niyang inipon ang kanyang Black Ink Strength para protektahan ang sarili. Gayunpaman, sa susunod na sandali, naramdaman niya ang espasyo sa paligid niya, at ang kanyang mga iniisip ay tila naapektuhan ng isang kakaibang uri ng enerhiya, na naging sanhi ng pagkaantala ng kanyang reaksyon. Bago siya natauhan, isang mahabang sibat ang dumaan sa kanyang ulo, hamihip ng halos kalahati nito sa isang marahas na tulak. Kung hindi niya pilit na iniangat ang kanyang ulo sa tagiliran sa kritikal na sandali, ang sibat na iyon ay tumagos sa kanyang utak at naputol ang kanyang ulo. Sa kabila ng matinding pinsala, hindi pa patay ang Territory Lord, at kung siya ay mapalad na makatakas, kailangan lang niyang bumalik sa isang Black Ink Nest para magpagaling sa loob ng ilang daang taon bago siya tuluyang gumaling. Sa likod ng Territory Lord, hindi napigilan ni Yang Kai na i-click ang kanyang dila nang makita niyang sumable ang kanyang sibat, na tila hindi nasisiyahan sa kanyang pagganap. Siya ay nagtatago sa dilim, ngunit ang kanyang biglaang palihim na pag-atake ay hindi pa rin nagawang patayin ang innate Territory Lord sa isang suntok, na nagpapatunay na ang kalaban ay hindi mahina. Ngunit iyon lang. Sa ilalim ng intertwining ng maraming Dao strengths, at sa pagsuko ng inisyatiba kay Yang Kai, ang Territory Lord na ito ay nawalan ng kakayahang lumaban. Ang Territory Lord na nakatakas lang sa kamatayan ay hindi man lang nakita kung ano ang hitsura ng kanyang kalaban bago ang napakaraming hibla ng pinagtagpi-tagping Dao strengths sa kanyang katawan. Sa sandaling iyon, pinitik ni Yang Kai ang kanyang sibat at binaril siya bago dumiretso sa pangalawang Territory Lord. Sa likod niya, ang ikatlong Territory Lord ay sumabog sa maraming piraso ng laman. Ang biglaang pagbabago ng mga pangyayari ay lubos na nagulat sa lahat ng nasa eksena. Ang Black Ink Clan ay nagulat, habang ang mga tao ay tuwang-tuwa. Akala nila tiyak na mamamatay sila, ngunit sino ang nakakaalam na lilito ang mga reinforcement kapag napagpasyahan na nilang lumaban hanggang kamatayan. Bukod dito, ang kanilang mga reinforcement ay mas malakas kaysa sa naiisip nila at nakapatay pa nga ng isang innate Territory Lord sa 2 galaw lang. Kasunod nito, tumunog ang sigaw ng Golden Crow, at sumikat ang dakilang araw habang ginagabayan ito ni Yang Kai gamit ang kanyang sibat patungo sa mukhang matatag na Territory Lord. Ang lakas ng pag-atake ay maluwalhati at hindi mapigilan. Ang Territory Lord ay galit na umungal habang ang Black Ink Strength ay lumakas mula sa kanyang anyo. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang kamay at naghagis ng makapangyarihang secret technique. Ngunit sa sumunod na sandali, nakaramdam siya ng matinding kirot sa kanyang isipan, na parang may tumusok sa kanyang kaluluwa at dinudurog ito. Sa ilalim ng matinding sakit, napaungol siya sa paghihirap at maging ang Black Ink Strength na kanyang nakalap ay nagsimulang kumalat. Samantala, ang ekspresyon ni Yang Kai ay naging mabangis. Alam niya ang kanyang lakas, at kahit na hindi magiging problema para sa kanya na patayin ang Territory Lord na ito gamit ang konbensyonal na paraan, aabutin siya ng ilang oras. Gayunpaman, ang sitwasyon sa larangan ng digmaan ay patuloy na nagbabago, at hindi siya sigurado kung may iba pang Black Ink Clan Masters na nagtatago sa malapit, kaya kailangan niyang tapusin ang mga bagay dito ng mabilis. Sa sitwasyong ito, ang Soul Rending Thorns ang pinakamahusay niyang pagpipilian. Dahil maraming beses nang ginamit ang kombinasyong ito na Soul-type artifact technique, medyo nasanay na si Yang Kai sa pag-activate nito. Higit pa rito, kailangan lang niyang isakripisyo ang isang piraso ng kanyang kaluluwa para palakasin ang Soul Rending Thorn, at sa Soul Warming Lotus, ang pinsalang iyon ay maghihilom ng kusa sa oras. Ito ay ibang sitwasyon para sa kaaway.
Matapos malubhang masugatan ng soul-rending thorn, ang Territory Lord ay agad na nawalan ng kalahati ng kanyang lakas sa pakikipaglaban. Nang magsimulang magkalat ang Black Ink strength ng Territory Lord, dumating ang sibat na may Great Sun sa dulo at marahas na pumutok sa kanyang dibdib. Ang lakas ng Golden Crow Casting Sun ni Yang Kai ay sumabog at bumalot sa Territory Lord bago naging mas maliwanag na Great Sun, na nagliliwanag sa kawalan sa lahat ng direksyon. Ilang sandali pa, nawala ang liwanag at nawala si Yang Kai, habang ang mukhang matibay na Territory Lord ay may malaking butas sa kanyang dibdib. Mabilis na nawala ang kanyang sigla habang ang kanyang mga mata ay puno ng sakit at hindi makapaniwala. Tila hindi siya makapaniwala na mayroon talagang 8th grade Heaven Opening Realm Master na kayang patayin siya ng ganoon kadali. Pagkatapos ng kanyang mga nakaraang pakikipagtagpo sa ilang Human Masters, ang kanyang impresyon ay hindi sila gaanong. Bukod sa nangungunang 8th grade Heaven Opening Realm Masters, ang lakas ng iba ay halos kapantay niya, habang ang ilan ay mas mahina. Bukod pa rito, nagkaroon siya ng kumpiyansa na harapin ang ilang nangungunang 8th grade Masters. Kahit na hindi niya matalo ang mga ito, hindi siya mamamatay sa kanilang mga kamay. Ngunit ngayon, nakilala niya ang isang 8th grade human na halos agad na pumatay sa kanyang kasama bago siya pinatay sa susunod na hininga. Kung tungkol sa kanyang huling kasama, malamang na makakatagpo siya ng isang mapaminsalang wakas sa lalong madaling panahon. Bago kumalat ang kanyang sigla, pinilit niyang lumingon at tingnan ang kanyang huling kasama, at tulad ng inaasahan niya, nakita niya ang kakaibang Human Master na nakarating na sa kanya at tinutusok ang kanyang sibat sa ulo ng kanyang kapwa Territory Lord. Nawala ang liwanag sa kanyang mga mata bago niya makita ang pagtatapos ng kanyang huling kasama. Ang Asher Dragon Spear ay nagtulak ng walang kapantay na momentum habang pinalalakas ni Yang Kai ang kanyang maraming Dao strength sa kanilang sukdulan. Kung bibigyan ng ilang hininga, ang Territory Lord na nakulong sa Arenet ay makakatakas, ngunit ngayon ay wala na siyang pagkakataong gawin iyon. Pagtingin sa paparating na sibat, gusto niyang lumaban, ngunit hindi niya magawa. Matapos halos hindi makapagbigay ng depensa sa pamamagitan ng pag-condensize ng lahat ng kanyang Black Ink strength sa harap ng kanyang mukha, ang ulo ng Territory Lord ay natusok at naputol ng sibat, na walang naiwan kundi isang walang ulo na bangkay na bumulwak ng itim na dugo. Ang sitwasyon ay ganap na bumaliktad. Wala pang 10 paghinga mula nang lumitaw si Yang Kai, ngunit lahat ng tatlong innate Territory Lords ay bumagsak habang ang tanging pinsalang natamo ni Yang Kai ay ang sariling sugat mula sa paggamit ng isang soul-rending thorn. Sa Soul Warming Lotus, ang nasabing pinsala ay ganap na hindi napapansin. Ang tagumpay na ito ay nagpalakas ng moral ng mga tao sa hindi mabilang na taas. Ang orihinal na akala nila ay mamamatay sila dito ngayon, ngunit ang biglaang pagbabagong ito ay nagbigay sa kanila ng isang malaking kasiyasyang sorpresa. Kahit na hindi nila alam kung sino ang 8th grade Division Commander na sumagip sa kanila, lahat sila ay nanumpa na hindi pa nila nakita ang isang napakalakas na 8th grade Master. Gayunpaman, hindi pa tapos ang labanan. Ang tatlong innate Territory Lords ay patay na, ngunit maraming Black Ink Clansmen ang nabubuhay pa. Matapos makita ng mga labi na ito kung paano namatay ang kanilang mga Territory Lords ng ganoong kalunos-lunos na pagkamatay, hindi sila nang ahas na manatili at nagsimulang tumakas sa lahat ng direksyon. Sakay ng mga warships, ang 12-12 ng mga squad leaders ay sabik na pumatay, ngunit ang kanilang paligid ay biglang nagsimulang manginig, at sa susunod na sandali, isang hindi maipaliwanag na kapangyarihan ang tila kumislap sa kawalan. Kasunod noon ay lumabas ang isang eksenang ikinagulat ng lahat. Ang buong rehiyon sa kanilang paligid ay tila naging salamin. Upang maging mas tumpak, ito ay isang sirang salamin na may mga bitik na dumadaloy saan man dito, na umaabot hanggang sa sapat na malayo upang masakop ang bawat nabubuhay na katawan ng Black Ink Clansman, tahimik na hinihiwa ang mga ito. Ang mga bitik na iyon ay tila may espiritualidad dahil palaipat-lipat sila sa mga barkong pandigma. Kahit na may mga barkong pandigma na masyadong mabilis na gumagalaw upang umiwas sa kung saan lumitaw ang mga bitik na ito, ang bitik mismo ay biglang mawawala at hindi magdudulot ng pinsala sa kanila. Sa loob ng ilang tahimik na paghinga ng oras, lahat ng natitirang Black Ink Clansmen ay patay na. Ang mga barkong pandigma ay tumigil sa paggalaw, at ang mga tao na nakasakay sa kanila ay nalaglag ang kanilang mga panga sa pagkabigla. Ngunit higit sa pagkabigla, nakaramdam sila ng saya nang ibinaling nila ang kanilang mga tingin kay Yang Kai, puno ng paghanga ang kanilang mga mata. Space Principles. Bumulong ang isa sa 7th grade Heaven Opening Realm Masters. Ang makagawa ng mga bitik sa kawalan ay malinaw na gawain ng pagmamanipula sa mga Space Principles, at kung isa sa alang-alang kung gaano kadaling pinatay ni Yang Kai ang kalaban, malinaw na naabot niya ang napakataas na antas ng karunungan sa Dao of Space.
kung hindi, imposible para sa kanya na maiwasan ang kanyang mga kaalyado sa ganoong kalapit habang pinapatay ang kalaban. Malabo nang nahulaan ng 7th grade masters ang pagkakakilanlan ni Yang Kai sa puntong ito. Sa buong Black Ink Battlefield, isang tao lang ang nakalinang ng Dao of Space sa ganitong lawak. Nagtipon ang lahat, at ang 7th grade Heaven Opening Realm Master na nagbigay ng utos ay kinuyam ang kanyang kamao at yumuko. Si Lin Chi ng Primordial Army, bumabati kay Senior Brother. Ikaw ba ay si Senior Brother Yang Kai? Nang ipahayag ni Lin Chi na siya ay mula sa Primordial Army, hindi niya sinasabi na siya ay mula sa Primordial Cave Heaven, kundi isang sundalo mula sa Primordial Pass, katulad ng kung paano ipinakilala ni Yang Kai ang kanyang sarili bilang Yang Kai ng Great Evolution Army. Hindi siya mula sa Great Evolution Paradise dahil matagal nang nawala ang Great Evolution Paradise. Nahulaan nila ang pagkakakilanlan ni Yang Kai dahil gumawa si Yang Kai ng isang pangalan para sa kanyang sarili sa Black Ink Battlefield. Bukod sa mga old ancestors na nangangasiwa sa bawat Great Pass, kahit na ang 8th grade Heaven Opening Realm Masters ay hindi gaanong kilala gaya niya. Ang hitsura lamang ng Purifying Light ay sapat na para malaman ng mga ordinaryong sundalo ang pangalan ni Yang Kai. Inilibot ang kanyang tingin sa lahat, bahagyang tumango si Yang Kai. Ito si Yang. Hindi ligtas ang lugar na ito. Sumama ka sa akin. Matapos tipunin ang lahat, dinala sila ni Yang Kai sa lugar kung saan nagtatago ang Purifying Black Ink Battleship. Walang nagsalita sa daan, at hindi nagtagal ay nakarating sila sa isang malaking universe fragment bago mahanap ang pinagtataguan ng Purifying Black Ink Battleship at nakipagkita kay Wang Xiong. Nang mapansin ang grupo ng mga tao na sumusunod kay Yang Kai, tuwang-tuwa si Wang Xiong kaya nagliwanag ang kanyang mga mata habang nagtanong. Division Commander Yang, ngayon lang ako nakaramdam ng paggalaw mula sa isang labanan. Nakatagpo ka ba ng mga kalaban? Nang nagmamadaling umalis si Yang Kai, naglilinang si Wang Xiong sa loob ng cabin ng Purifying Black Ink Battleship. Dati niyang isinakripisyo ang bahagi ng kanyang miniature universe, kaya kailangan niya ng panahon para linangin kung gusto niyang ibalik ang kanyang orihinal na lakas. Siyempre, ito ay mas madali kaysa sa unang pagkakataon dahil muli niyang binabaybay ang isang landas na tinahak na niya noon. Nararamdaman niya ang paggalaw mula sa larangan ng digmaan mula rito at gusto niyang tumulong, ngunit hindi siya nang ahas na umalis sa barkong ito ng madali dahil siya lang ang ibang 8th grade master na naruroon. Kung aalis din siya, si Sun Mao at ang iba pa ay walang paraan para ipagtanggol ang kanilang sarili kung may lalabas na tunay na makapangyarihang kalaban. Samantala, tiniis ni Yang Kai ang matinding sakit sa kanyang kaluluwa at ipinaliwanag kay Wang Xiong ang nangyari. Matapos maunawaan ang kasalukuyang sitwasyon, lumingon si Wang Xiong kay Lin Chi at sa iba pa bago mapait na nagtanong. Kumusta ang Primordial Pass? Namula ang mga mata ni Lin Chi habang mabilis na nagulat. Natalo ang Primordial Pass. Ang Old Ancestor ay namatay sa labanan, at hindi mabilang sa ating mga Martial Brothers at Sisters ang nahulog o nasugatan sa labanan. Martial Peak, Kabanata 5443. Masamang balita. Bukod sa inyong lahat, may iba pa ba? Sunod-sunod na tanong ni Wang Xiong. Nahulaan niya na maaaring wala na ang Primordial Pass kapag nakita niya si Lin Chi at ang iba pa na nasa ganoong kondisyon, dahil kung hindi iyon ang kaso, isang dosenang squad ay hindi maaaring gumalaw ng random sa kawalan sa halip na protektahan ang Great Pass, ngunit nang marinig niya ang kumpirmasyon ni Lin Chi, nalungkot pa rin siya. Wala sa kanila ang nakakaalam kung ilan sa 106 na human Great Passes ang nawasak. Si Lin Chi ay same time na umiling. Hindi niya alam kung may iba pang nakaligtas sa mga kalapit na rehiyon, dahil ang sitwasyon sa Primordial Pass ay katulad ng sa Azure Void Pass. Parehong hinabol ng Black Ink Clan habang umaatras sa No Return Pass, at sa huli, ang Primordial Pass ay walang ibang pagpipilian kundi ang maghiwalay at kumilos bilang isang diversion, na nagresulta sa kalunos-lunos na pagkahulog nito. Alam ng lahat na ang mga nanatili sa likod ay hindi magkakaroon ng kaaya-ayang mga layunin, ngunit sa Black Ink Clan na mainit sa kanilang mga buntot, ang pagsasakripisyo ng iilan upang iligtas ang marami ay ang tanging mapagpipilian. Sa araw na bumagsak ang Primordial Pass, ang Old Ancestor at ilang 8th Grade Division Commander ay namatay sa labanan, habang si Lin Chi at ilang iba pa ay inutusang maghiwa-hiwalay at subukang tumakas. Mula noong araw na iyon, sila ay tumatakbo at nagtatago. Sa una, medyo marami sila, ilang libo talaga, ngunit pagkatapos ng paulit-ulit na pag-atake mula sa Black Ink Clan ay isang dosenang mga squad na lang ang natitira, wala pang 200 sundalo sa kabuuan. Maaaring nabura sila ngayon kung hindi nila sinasadyang nakilala si Yang Kai.
Sa tatlong innate territory lords na nagtutulungan at sinusuportahan ng halos 1,000 Black Ink clan na sundalo, 200 tao lang ang hindi magkakaroon ng pagkakataon. May alam ka ba tungkol sa sitwasyon sa No-Return Pass? Tanong ni Yang Kai habang may lumulubog na pakiramdam sa kanyang puso. Nagdilim ang ekspresyon ni Lin Chi. Ang No-Return Pass ay sinalakay. Ano? Gulat na sigaw ni Huang Xiong. Nahulog din ang No-Return Pass. Nakabantay doon ang Dragon at Phoenix clans, hinaharangan ang tanging daanan mula sa Black Ink battlefield hanggang sa 3,000 mundo. Kung ang No-Return Pass ay nilabag, ano ang kasalukuyang sitwasyon sa 3,000 mundo? Kudlit, hindi na makayanan ni Huang Xiong na mag-isip pa. Samantala, bumantong hininga si Yang Kai ng malabo niyang hulaan na ito ang nangyari. Sa totoo lang, naisip na niya ang ganoong resulta nang makita niya si Lin Chi at ang iba pa rito. Kung ang No-Return Pass ay nakatayo pa rin, paano si Lin Chi at ang iba pa ay gumagala sa kawalan ng walang patutunguhan? Kahit na nahulog ang Primordial Pass, maaari sana silang umatras sa No-Return Pass upang labanan ang Black Ink clan kasama ang iba pang Great Passes. Ang tanging dahilan kung bakit kailangan nilang hindi gawin ito, ay ang No-Return Pass ay okupado na sa 2 Black Ink Giant Spirit Gods na nagtutulungan, gayon din ang ilang 100 Royal Lords at isang napakalaking Black Ink clan army. Kahit na ang No-Return Pass ay mayroong Dragon at Phoenix clans na nakabantay at lahat ng nabubuhay na tao mula sa Great Passes ay sumali na, sa kanila, magiging madilim pa rin ang sitwasyon. Habang papunta dito, umaasa pa rin si Huang Xiong na maaaring harangan ng No-Return Pass ang pagsulong ng Black Ink clan, ngunit ngayong narinig niyang natalo na rin ang No-Return Pass, natarante siya. Hindi dahil kulang siya sa tibay ng isip, ngunit nang maisip niya ang tungkol sa Black Ink clan na sumalakay sa 3,000 mundo, ang mga eksenang naiisip niya sa kanyang isipan ay sadyang nakakatakot. Sa sandaling iyon, hindi alam ni Huang Xiong kung saan siya pupunta at ang iba pang mga sundalo sa kanilang grupo. Bagamat hindi sila natatakot sa kamatayan, hindi sila maaaring mamatay ng walang dahilan sa pamamagitan ng walang kabuluhang pagsingil sa isang kaaway na wala silang pag-asa na talunin. Kung gagawin nila, ito ay isang walang kabuluhang sakripisyo. Si Yang Kai, na nag-isip na ng ganoong resulta, ay mas mabilis na inayos ang sarili bago tumingin kay Lin Chi at nagtanong. Nakita mo ba mismo na ang Northern Pass ay sinalakay? Umiling si Lin Chi, ipinaliwanag ni Lin Chi. Bagaman hindi ko ito nakita sa aking sarili, minsan nagpapadala kami ng mga scout upang obserbahan ang Northern Pass mula sa malayo. Sa kasalukuyan, ang lugar na iyon ay nilamon ng Black Ink strength, at maraming patay na Universe Worlds at Universe Fragment ang dinala ng Black Ink clan kung saan sila nagtanim ng napakalaking bilang ng Black Ink nests. May mga orihinal na palatandaan ng labanan na nagaganap doon, ngunit iyon ay maraming taon na ang nakalipas at ngayon, mayroon lamang katahimikan. Kung ang No-Return Pass ay nakatayo pa rin, hindi ito maaaring maging napakatahimik. Bahagyang tumango si Yang Kai. Kung may mga tao pa sa No-Return Pass, walang alinlangan na patuloy silang nakikipaglaban sa Black Ink clan. Dahil walang anumang kaguluhan na nagmumula doon, nangangahulugan ito na maayos na ang sitwasyon sa No-Return Pass. Nasakop ng Black Ink clan ang Northern Pass. Ito ang pinakamasamang balita na maaari nilang matanggap. Ngayong nasakop na ng Black Ink clan ang No-Return Pass, tiyak na sasalakayin nila ang 3,000 mundo dahil iyon ang kanilang layunin sa milyon-milyong taon. Ang bawat great territory sa 3,000 mundo ay umunlad at may mayaman na world force na may masaganang mapagkukunan. Kinailangan lamang ng Black Ink clan na sakupin ang mga great territories na iyon para magkaroon ng halos walang limitasyong supply ng mga materyales na magagamit nila sa kanilang kalooban. Gayun din, mayroong hindi mabilang na mga human cultivator doon na maaaring maging Black Ink disciples. Kung mangyayari iyon, maaaring magkaroon ng sapat na lakas ang Black Ink clan para makabalik sa Primordial Heaven Source Grand Restriction para palayain si Mo. Pagkatapos ng maikling paghinto, iminungkahi ni Yang Kai. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay imbestigahan ang sitwasyon sa No-Return Pass. Kahit na ito ay inookupahan ng Black Ink clan, kailangan pa rin nating malaman kung anong uri ng garrison ang nakatalaga doon. Ang kanilang orihinal na plano ay nakasentro sa ideya na ang Northern Pass ay nasa kamay pa rin ng Dragon at Phoenix clans. Sa planong iyon, pangungunahan ni Yang Kai si Huang Xiong at ang iba pa na makahanap ng pagkakataong makapasa sa Black Ink clan army bago muling sumali sa Human Race Army. Ngunit ngayon na ang Northern Pass ay inookupahan ng mga puwersa ng kaaway, maaari lamang nilang subukang bumalik sa 3,000 mundo. Kung gusto nilang bumalik sa 3,000 mundo, ang No-Return Pass ay isang lugar na hindi nila maiiwasan. Sa makatuwid, kailangan muna nilang malaman ang tungkol sa mga puwersa ng Black Ink clan na nakatalaga sa No-Return Pass.
Nang hindi na kailangang magsabi ng anuman, naunawaan ng lahat na kung ang no-return pass ay mayroong higit sa 3 Royal Lords, magiging imposible para sa kanila na makabalik sa 3,000 mundo. Kung dalawa lang, baka makakahanap pa sila ng paraan. Dahil nakuha na ni Yang Kai ang bangkay ng Old Ancestor ng Asher Void Pass, magagamit niya ito sa sitwasyong ito. Bagamat ang Old Ancestor ay pumanaw na, ang kanyang bangkay ay magagamit pa rin sa pakikipaglaban sa Black Ink Clan sa ilang limitadong kapasidad, na siya rin ang kanyang namamatay na hiling. Bukod dyan, baka marami pang nalalabing sundalo tulad ni Brother Lin, kaya kailangan nating mag-isip ng paraan para tipunin sila. Makakakuha lang sila ng isang pagkakataon na makapasa sa Northern Pass at makabalik sa 3,000 mundo, kaya ang sinumang survivor na naiwan nila sa Black Ink battlefield ay walang alinlangan na mamamatay sa kamay ng Black Ink Clan maaga o huli. Bukod dito, kung mas maraming mga kaalyado ang maaari nilang tipunin, mas malaki ang kanilang mga pagkakataong magtagumpay. Agad na tumanggo si Lin Chi. Malamang marami. Sa paglipas ng mga taon, nakatagpo kami ng ilang bakas ng malalaking labanan at naramdaman pa ang mga pagbabago mula sa mga naturang laban. Gayunpaman, ang kawalan ay masyadong malawak, kaya hindi namin alam kung saan nagtatago ang iba. Sa sandaling iyon, sa wakas ay bumalik si Huang Xiong sa kanyang katinoan at nagsalita. Kahit saan sila magtago, dapat ay iniisip na nila ngayon ang tungkol sa pagbabalik sa 3,000 mundo, kaya malaki ang posibilidad na sinusubaybayan nila ang no-return pass. Naghahanap ng pagkakataon. Hanggat maaari tayong magdulot ng kaguluhan sa no-return pass, hindi magiging mahirap na makipag-ugnayan sa kanila. Sumang-ayon si Yang Kai. May merito ang ideya ni Division Commander Huang. Kung ito ay bumabalik sa 3,000 mundo o nakikipag-ugnayan sa iba pang mga natitirang sundalo, ang no-return pass ang susi. Sa isang magaspang na plano, nagpahinga ang lahat ng kaunti bago tumungo sa no-return pass. Sa panahong nagtatago si Lin Chi at ang iba pa sa paligid ng Black Ink battlefield, dumana sila ng malaking pagkalugi, at halos maubos ang kanilang mga mapagkukunan. Ang sitwasyon ay napakasama na ang kanilang mga barkong pandigma ay nasa bingit ng pagkabigo dahil kulang sila ng mga supply para sa pagkumpuni nito. Ngayong nagkita na sila ni Yang Kai, natural na kailangan nilang tugunan ang isyong ito. Sa ilalim ng direksyon ni Yang Kai, maraming artifact refiner at array masters ang nagtulungan upang ayusin ang mga warship na iyon. Pagkatapos, lahat sila ay tumanggap ng mga table tasks mula kay Huang Xiong at nagsimulang gumaling. Lumipas ang isa pang buwan, at ang Purifying Black Ink battleship ay dumaan sa isang wasak na universe world. Sa isang sulyap lang, nakikita na ni Yang Kai ang mga guho ng isang malawak na lungsod sa universe world, lahat ng istruktura at gusali nito ay nawasak ng hindi na naayos. Kahit na daan-daang taon na ang lumipas, may mga palatandaan pa rin ng matinding labanan na naganap dito. Isa ito sa mga royal cities, kung saan nasa gitna ang mga labi ng isang nawasak na high-grade black ink nest. Kinuha ni Yang Kai ang kanyang universe chart at inihambing ito sa kanilang kapaligiran at natukoy na ito ang teatro kung saan nagbabantay ang 9-star pass. Ang royal city na ito ay nawasak na bago umalis ang human army sa kanilang ikalawang krusada. Ngayon, wala nang natitirang sigla sa royal city. Dahil nakarating na sila sa lugar na ito, nangangahulugan ito na hindi na sila malayo sa no-return pass. Noong una, umaasa silang makakatagpo sila ng iba pang grupo ng mga nalalabing sundalo tulad ni Lin Chi at ng iba pa, ngunit habang nasa daan, hindi lang sila nakatagpo ng kahit isang tao, wala man lang silang nakasalubong na Black Ink Clansmen. Gayunpaman, may katuturan ito dahil ngayong matagumpay na nasakop ng Black Ink Clan ang Northern Pass, ang lahat ng kanilang pagsisikap ay nakatuon sa pagsalakay sa 3,000 mundo. Paano sila makakapagbigay ng anumang makabuluhang lakas tao para harapin ang mga natitirang puwersa ng human army sa Black Ink battlefield? Kahit na may mga Black Ink Clansmen na nananatili dito, hindi magiging marami sa kanila. Matapos itong pag-isipan, malabong naramdaman ni Yang Kai na ang Black Ink Clan ay maaaring hindi nag-iwan ng napakaraming tropa sa no-return pass. Ang human army ay umatras sa 3,000 mundo, kaya walang kabuluhan para sa Black Ink Clan na mag-garrison ng isang malaking puwersa sa no-return pass. Kung totoo iyon, malaki ang tataas ng kanilang tsansa na makapasa sa no-return pass. Pagkalipas ng ilang buwan, dumating ang Purifying Black Ink battleship sa lugar kung saan dating nakatayo ang 9-star pass. Siyempre, wala na rito ang Great Pass, kaya ang natitira na lang ay walang laman. Gayunpaman, ngayong narating na nila ang lugar na ito, kailangan pa nilang maging maingat. Sa kabila ng katotohanan na ang Black Ink Clan ay hindi mag-iiwan ng masyadong maraming sundalo sa no-return pass, iyon ay nauugnay lamang sa mga puwersang ipinadala nila upang salakayin ang 3,000 mundo.
hindi katakataka kung mayroon pa ring malaking army na nakatalaga sa Pangangaso sa mga natitirang human soldiers sa Black Ink battlefield pati na rin ang pagbabantay sa Northern Pass. Tulad ng kanilang inaasahan, habang sila ay sumulong, unti-unti silang nakatagpo ng ilang grupo ng Black Ink clansmen na may sukat mula sa ilang dosina, hanggang ilang libo. Ang mga grupong ito ay tila may hinahanap sa kawalan. Nagayos si Yang Kai ng maraming arrays sa Purifying Black Ink battleship, na nagbigay daan dito na gumalaw ng hindi napapansin. Hanggat ang Black Ink clan ay hindi masyadong binibigyang pansin habang naghahanap, hindi nila ito madetect. Ang mga aksyon ng Black Ink clan ay walang alinlangan na hudyat na ang ibang mga sundalo ng tao ay nagtatago dito. Kung hindi, hindi na kailangang hanapin ng Black Ink clan ang rehiyong ito. Sa sandaling ito, ang pinakamahirap na isyo ay kung paano makipag-ugnayan sa ibang mga pangkat ng tao. Nagpatuloy sila ng ilang buwan pa at ngayon ay malapit na sa Northern Pass. Isang maliit na asteroid ang dumaan sa kawalan, kumikilos ng hindi masyadong mabilis o masyadong mabagal habang unti-unti itong gumagalaw sa direksyon ng Northern Pass. Pagkatapos, sa ilang mga punto, ang asteroid ay tumigil sa paggalaw na para bang naharang ito ng isang bagay. Ang Purifying Black Ink battleship ay natural na matatagpuan sa loob ng asteroid, gamit ito bilang isang karagdagang layer ng takip upang lokohin ang kaaway. Kung paano mapamahalaan ang asteroid na ito, iyon ay salamat sa pag-aayos ni Yang Kai ng ilang nakatagong array dito na maaaring paandarin ng Purifying Black Ink battleship. Sa sandaling ito, handa nang umalis si Yang Kai ng time na paalalahanan siya ni Huang Xiong. Mag-ingat ka, dapat may mga Royal Lord na nagbabantay sa Northern Pass. Tumango si Yang Kai. Maaari kang makatitiyak, Division Commander Huang, maaaring kailanganin kitang troublemayan upang bantayan ang lugar na ito ng ilang oras. Babalik ako sa lalong madaling panahon. Tinapos ang kanyang mga salita, pagkatapos ay tumakbo siya palabas ng Purifying Black Ink battleship. Matapos suriin ang kanyang paligid, diretsyong bumaril si Yang Kai patungo sa Northern Pass. Ang lugar na ito ay humigit kumulang isang buwan ang layo mula sa Northern Pass sa pamamagitan ng warship, kaya kung magpapatuloy sila sa unahan, ang Purifying Black Ink battleship ay maaaring hindi manatiling hindi natukoy. Sa isang sitwasyon kung saan wala silang alam tungkol sa kanilang kaaway, hindi nang ahas si Yang Kai na hayaan ang Purifying Black Ink battleship na masyadong malapit sa Northern Pass, baka hindi nila sinasadyang malantad ang kanilang mga sarili. Sa makatuwid, nagkaroon sila ni Huang Xiong ng mabilis na talakayan at nagpasya na si Yang Kai ay mag-isa na magtutungo sa Northern Pass. Sa ganoong paraan, hindi siya magkakaroon ng anumang bagay na pumipigil sa kanya at maaaring lumaban o tumakbo ayon sa sitwasyon habang naghahanap ng impormasyon. Marshall Peak, Kabanata 5444. Pagpukaw sa kaaway. Ang sitwasyong ito ay nagpaalala kay Yang Kai noong una siyang dumating sa Black Ink battlefield. Noon, lumitaw siya mismo sa gitna ng teritoryo ng Black Ink clan at walang pagpipilian kundi mag-pose bilang Black Ink disciple habang sumusunod sa likod ng high-grade Black Ink clansman. Malabo niyang natatandaan na ang high-grade Black Ink clansman ay tinawag na Noyan, isang karakter na masyadong tamad na kabisaduhin ang kanyang human name, kaya tinawag na lang siyang E5. Bukod sa kanya, mayroon ding isa, B2, C3, at D4. Habang inaalala niya ang mga araw na iyon, naramdaman niyang kay na tila sila ay tunay na malayong mga alaala. Dagdag pa sa oras na ginugol niya sa loob ng iba't ibang temporal rivers, nangyari ang mga pangyayaring iyon mga 5,000 taon na ang nakalilipas. Habang nagpapanggap siya bilang isang Black Ink disciple sa tabi ni Noyan, si Yang Kai ay hindi nakahanap ng paraan para makatakas. Sa kabutihang palad para sa kanya, pinangunahan ng Old Ancestor mula sa Blue Sky Pass ang pag-atake sa teritoryo ng Black Ink clan. Dinagtagal pagkatapos ng magulong labanan, si Noyan ay pinatay ni Feng Ying, at natamo ni Yang Kai ang kanyang kalayaan. Nang maglaon, siya at si Feng Ying ay nagtipon ng isang malaking bilang ng mga Black Ink disciples, ibinalik sila sa kanilang katinoan, at pinatay ang kanilang daan palabas sa hinterlands ng Black Ink clan habang sila ay patungo sa Blue Sky Pass. Noong mga araw na iyon nakilala ni Yang Kai sina Ning Qiji, Chi Taichu, Shen Ao, at marami pang iba na pinaglilingkuran niya. Sa tatlong iyon, magkasunod na namatay sa labanan sina Chi Taichu at Ning Qiji, habang hindi sigurado si Yang Kai kung buhay pa si Shen Ao. Ngayon, kailangan niyang pamunuan sina Huang Xiong, Lin Chi at ang iba pang mga nalalabing sundalo para lampasan ang Northern Pass, na halos kapareho ng sitwasyon noon. Ang pagkakaiba ay ang Blue Sky Pass ay nasa kamay ng kanilang kapwa-tao, habang ang Northern Pass ay nasa kamay na ng Black Ink clan. Kahit na ang kanyang lakas ay maraming beses na mas malakas kaysa noon, ang antas ng panganib sa pagkakataong ito ay mas pinalaki pa.
Dahil nag-iisa, mabilis na nakakilos si Yang Kai at nakarating sa labas ng No Return Pass. Pangalawang beses na siyang pumunta dito. Habang sumusulong siya, mas bumigat ang kanyang puso dahil hindi siya makapagtatag ng koneksyon sa Dragon Altar. Ang Dragon Altar, o mas partikular na ang Dragon Pool na nakalink sa Dragon Altar, ay ang pinagmulan ng Dragon Clan, na nakatago sa isang misteryosong lugar na hindi mahanap ng iba, mas mababa ang access. Tanging kapag ang Dragon Clan ang nag-host ng seremonya ay mabubuksan ang pasukan sa Dragon Pool para makapasok ang mga inapo ng Dragon Clan at magtanim. Dahil hindi siya makakonekta sa Dragon Pool, nangangahulugan ito na ang Dragon Clan ay wala na sa loob ng No Return Pass. May mga black ink clouds sa buong kawalan, kaya ginamit ni Yang Kai ang mga ito para itago ang kanyang figure at aura habang nakakulong siya sa kanyang target. Magiging mahirap para sa mga tropang Black Ink Clan na parrot par ito sa labas upang makita ang kanyang pag-iral. Pagtingin sa direksyon ng No Return Pass, hindi makakita ng malinaw si Yang Kai dahil sa napakalawak na distansya at maraming black ink clouds na humahadlang sa kanyang paningin. Gayunpaman, ang sitwasyon ay tulad ng sinabi ni Lin Chi. Ang labas ng No Return Pass ay napapalibutan ng black ink strength, at maraming patay na universe world na inilipat dito ng Black Ink Clan. Sa itaas ng mga universe world na iyon ay 12-dosenang hanggang daan-daang black ink nests, lahat ay siksikan. May mga bagong black ink clans na patuloy na umuusbong mula sa mga black ink nest na ito at patungo sa Northern Pass. Sa labas ng black ink nests ay maraming black ink clansmen na nagdadala ng mga mapagkukunan sa kanila. Ang Black Ink Clan ay nagbubunga ng mga bagong sundalo sa napakalaking dami, at si Yang Kai ay nakatuklas ng maraming universe world sa kanilang paglalakbay dito na ganap na na-mine out. Dati, marami pa ring hindi nahuhuli na universe world na lumulutang sa kahabaan ng kawalan na ito, ngunit ngayon ay kakaunti na dahil kahit saan dumaan ang Black Ink Clan Army, sasamantalahin nila ang bawat resource na kanilang nadatnan. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, itinaas ni Yang Kai ang kanyang daliri at marahang pinunasan ang kaliwang mata. Buksan. Kudlit. Isang gintong krus ang lumitaw, at ang tingin ni Yang Kai ay dumaan sa siksik na black ink strength at nakita ang lampas nila. Sa susunod na sandali, pinaikit niya ang kanyang mga mata. Sa likod mismo ng blockade ng black ink strength, nakita niya ang maraming great passes, hindi bababa sa 70 hanggang 80 sa mga ito. Ang humans ay mayroong 106 na great passes, nakatumbas ng 106 na cave heavens at paradises maliban sa Dragon Altar at Phoenix Nest, na espesyal at kakaiba. Sa panahon ng krusada, lahat ng Great Passes na ito ay nagtipon-tipon sa labas ng Primordial Heaven's Source Grand Restriction sa pinakamakapangyarihang human army na natipon mula noong Late Ancient Era. Gayunpaman, kahit ang hukbong ito ay hindi kayang talunin ang kanilang kalaban sa digmaan sa labas ng Primordial Heaven's Source Grand Restriction. Habang umaatres, ilang Great Passes ang nagsakripisyo ng kanilang sarili upang ilihis ang atensyon ng kalaban, na nagpapahintulot sa iba na makatakas. Nang walang pagbubukod, ang mga Great Passes ay nawasak malayo dito. Sa huli, wala pang 80 Great Passes ang nakaabot sa No Return Pass. Gayunpaman, ngayon, ang bawat Great Pass ay nawasak ng hindi na makilala, habang ang ilan ay napakasira na ang tanging pira-pirasong guho ang natitira. Bagamat hindi lumahok si Yang Kai sa digmaang iyon, naiisip niya kung anong uri ng nakagigimbal na labanan ang naranasan ng No Return Pass sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa mga sirang Great Passes na ito. Sa ganoong labanan, maraming Old Ancestors at Royal Lords ang tiyak na namatay. Ngayon, ang mga nawasak na Great Passes ay inilagay sa labas ng No Return Pass at naging mga platform kung saan inilagay ng Black Ink Clan ang kanilang Black Ink Nests. Bawat isa sa mga Great Passes ay may matatayog na black ink nests na nakatanim sa ibabaw nito. Pagtingin pa sa loob, napansin ni Yang Kai na ang No Return Pass ay mukhang ibang-iba sa dati. May mga bakas ng labanan sa lahat ng dako, at wala na ang Immortal Parasol Tree. Imposibleng masabi kung nawasak ang Immortal Parasol Tree, o inilipat lang ito ng Phoenix Clan. Gayunpaman, ang huli ay mas malamang dahil ito ang mismong pundasyon ng Phoenix Clan. Kung ang Immortal Parasol Tree ay nawasak, ang Phoenix Clan ay nahaharap sa pagkalipol, kaya't anuman ang mangyari, ang Phoenix Clan ay hindi papayag na mangyari ang ganoong bagay. Sa likod ng Northern Pass ay isang napakalaking territory gate na humantong sa 3,000 mundo. Noong binisita ni Yang Kai ang lugar na ito sa huling pagkakataon, hindi niya gaanong binigyang pansin ang territory gate na ito, ngunit kahit isang maikling sulyap ay sapat na upang malaman na mayroong maraming makapangyarihang mga paghihigpit na inilagay sa paligid nito, na nagpapahirap sa pagbukas nito. Ngunit ngayon,
Ang territory gate na ito ay parang napunit ng isang hindi kapani-paniwalang puwersa at nag-transform sa isang tila higanteng black hole sa kawalan. Bukod dito, naramdaman ni Yang Kai ang pagpintig ng space principles mula sa black hole na ito. Ito ang portal kung saan maaaring salakayin ng Black Ink Clan ang 3,000 mundo. Naramdaman ni Yang Kai na sumikip ang kanyang puso, ngunit hindi niya makita ang butas at imbestigahan ang sitwasyon sa 3,000 mundo. Kailangan nilang patayin ang kanilang daan sa lugar na ito para magawa iyon. Mahigit 500 taon na lang ang nakalipas mula noong digmaan sa labas ng Primordial Heaven Source Grand Restriction, kung saan natalo ang humans at napilitang umatras sa No Return Pass. Kasunod nito, isa pang malaking labanan sa pagitan ng humans at Black Ink Clans ay dapat na nangyari sa No Return Pass bago ang humans ay natalo at umatras muli. Sa mahigpit na pagsasalita, hindi pa nagtagal simula ng Black Ink Clan ang kanilang pag-atake sa 3,000 mundo. Marahil ang kanilang mga pag-atake ay maaaring nagsimula mga 200 taon na ang nakalilipas o mas kaunti pa. Sa ganoong kaikling panahon, ang Black Ink Clan ay maaaring hindi masyadong sumulong, kaya ang mga tao ay maaari pa ring lumaban. Gayunpaman, walang silbi ang pag-iisip tungkol sa mga walang kabuluhang bagay dahil ang pinakamahalagang bagay ngayon ay pangunahan si Huang Xiong at ang iba pa na lusutan ang blockade ng Black Ink Clan. Gayun din, nais ni Yang Kai na tipunin ang lahat ng natitirang survivor mula sa Black Ink battlefield. Pagkatapos mag-alinlangan sandali, lumiwanag ang mga mata ni Yang Kai. Noong una, palihim niyang pinagmamasdan ang No Return Pass habang maingat na nagtatago mula sa Black Ink Clan, ngunit ngayon ay biglang naging agresibo ang kanyang tingin. Sa susunod na sandali, isang malakas na Divine Sense ang biglang dumating na nagsusuri mula sa No Return Pass. Iyon ay ang Divine Sense ng Royal Lord. Siguradong may mga Royal Lord na nagbabantay sa Northern Pass, ngunit walang nakakaalam kung ilan sila. Ang layunin ngayon ni Yang Kai ay malaman iyon, kahit na ilantad ang kanyang posisyon na gawin iyon. Ang paggamit ng kanyang ay secret technique para agresibong suriin ang sitwasyon sa No Return Pass ay isa ring uri ng provocation. Kung ang ibang 8th grade master ang maglakas loob na gumawa ng gayong walang ingat na bagay, sila ay nililigawan lamang ng kamatayan. Gayunpaman, hindi nag-alala si Yang Kai. Noong siya ay isang 7th grade Heaven Opening Realm Master, matagumpay siyang nakatakas mula sa ulo ng tupa na Royal Lord. Ngayong naabot na niya ang 8th grade, mayroon na siyang kabisera para makipaglaban kahit sa isang Royal Lord, kaya hindi malaking bagay sa kanya kung talagang hahanapin siya ng isang Royal Lord. Dahil naakit niya ang atensyon ng Royal Lord, hindi na nag-abala si Yang Kai na itago ang sarili at lumabas sa Black Ink Cloud bago tumungo sa direksyon ng No Return Pass. Mukhang napansin ito ng Royal Lord at ang aura ay lumakas mula sa kanyang Divine Sense, malinaw na nagpapakita na siya ay galit na galit. Kung ang distansya sa pagitan nila ay hindi masyadong malaki, ginamit ng Royal Lord ang kanyang Divine Sense para direktang turuan ng leksyon si Yang Kai. Ngunit sa napakalawak na distansya, habang nararamdaman ng Royal Lord ang magaspang na posisyon ni Yang Kai, wala siyang magagawa tungkol dito. Sa makatuwid, direktang binawi ng Royal Lord ang kanyang Divine Sense. Sa kabilang banda, si Yang Kai ay masiglang sumusulong at patuloy na pinapataas ang kanyang aura, sa lalong madaling panahon ay umabot sa tuktok. Pagkatapos, saan man siya dumaan, yumanig ang kalawakan, na lumilikha ng napakalaking kaguluhan na mararamdaman mula sa napakalayo. Kung gusto niyang tipunin ang iba pang mga nalalabing sundalo, kailangan niyang magdulot ng kaguluhan. Maliban sa paggawa nito, wala siyang anumang paraan para makipag-ugnayan sa iba. Kasunod ng pag-aalab ng kanyang aura, si Yang Kai ay halos ganap na naging isang maliwanag na shooting star na hayagang naniningil patungo sa Northern Pass. Mula sa malayo, isang malaking Black Ink Cloud sa paligid ng No Return Pass ang umikot habang ang isang tropa ng Black Ink Clansmen ay lumitaw kasama ang dalawang innate territory lords na nangunguna sa kanila. Ang isang 8th grade human ay hindi madaling kalabanan, kaya naman nagpa siya ang Black Ink Clan na magtalaga ng dalawang territory lords. Bilang karagdagan, mayroong libo-libong Black Ink Clansmen, kabilang ang ilang mga feudal lords. Ang ganoong line-up ay sapat na upang harapin ang sinumang kilalang 8th grade Heaven Opening Realm Master. Ang mga aksyon ni Yang Kai ay ikinagalit ng dalawang territory lords, ngunit nalito din sila. Natural na alam nila na may mga tao pa rin na nakatago sa Black Ink battlefield, ngunit pagkatapos na tugisin ng Black Ink Clan sa loob ng maraming taon, lahat sila ay kumilos ng palihim, natatakot na matuklasan. Wala sa mga Black Ink Clansmen dito ang nag-expect na magkakaroon ng ganito kabaliw na tao. Ang kakaibang sitwasyon ay naging dahilan upang kumilos ng maingat ang dalawang territory lords, maingat na sinusuri ang kanilang paligid kung sakaling may ibang tao na nagtatago sa malapit.
Ang dalawang ito ay patuloy na nagmamasid habang inutusan ang libu-libong sundalo ng Black Ink Clan sa ilalim nila na salakayin ang kalaban. Makalipas ang ilang sandali, umalangaw ang mga tunog ng labanan sa kawalan. Sa pagwawalis gamit ang kanyang sibat, pinatay ni Yang Kai ang isang malaking bilang ng mga sundalo ng Black Ink Clan. Maging ang mga feudal lords ay pinatay niya na parang mga walang magawang manok. Saglit lang ang laban, ngunit halos 1,000 Black Ink Clansmen ang napatay. Matapos matiyak na walang ambush sa malapit, hindi na napigilan ng dalawang territory lords ang kanilang galit at inatake si Yang Kai mula sa magkabilang panig. Sa isang iglap, si Yang Kai ay nabigla at hindi nagtagal ay binugbog hanggang sa tumalsik ng dugo. Lumalabo na rin ang kanyang aura. Tila ayaw niyang magpatuloy sa pakikipaglaban, nakahanap siya ng pagkakataong makatakas sa pagkubkob ng Black Ink Clan at lumipad palayo sa larangan ng digmaan. Ang dalawang territory lords ay natural na hindi susuko ng ganoon kadali, kaya pinangunahan nila ang kanilang mga nasasakupan na habulin si Yang Kai, ngunit paano nila naabutan ang isang Master of the Dao of Space? Wala pang isang oras, tuluyan na nilang nawalan ng pag-asa si Yang Kai at kinailangan nilang bumalik ng malungkot. Matapos nilang iulat ang lahat sa Royal Lord, bahagyang napangiwi ang huli. Alam ng Black Ink Clan na may nalalabi pang mga sundalong tao sa paligid at napatay pa nga ang marami sa kanila sa loob ng ilang taon na ito, kaya nakatitiyak sila na wala na masyadong 8th grade masters. Ang Territory Lords at 8th grade masters ay ang backbone ng dalawang races army. Pagkatapos ng lahat, kahit na mas malakas ang 9th grade Heaven Opening Realm Masters at Royal Lords, hindi marami sa kanila. Kaya, ang 8th grade Heaven Opening Realm Masters at Territory Lords ang tunay na mainstays ng kani-kanilang puwersa. Iyon ang dahilan kung bakit lalabas ang Black Ink Clan upang patayin ang isang 8th grade Heaven Opening Realm Master sa tuwing sila ay lilito na mag-isa upang pahinain ang kabuoang lakas ng mga tao. Mahirap para sa humans na makabuo ng bagong 8th grade masters, kaya kapag mas napatay ang Black Ink Clan, mas mahina ang human race. Sa makatuwid, bukod sa 8th grade Heaven Opening Realm Masters na umatras sa 3,000 mundo kasama ang pangunahing human army, wala pang 8th grade masters na nakakalat sa Black Ink battlefield dahil karamihan ay napatay na.